Unang-una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. Kahapon po, meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Your comment po. Unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't-lalo na't you are holding the second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. And sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang chief of staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yung namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no? Na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya doon sa traffic. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril kasi nagalit siya, mali rin yun eh.
And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga aligasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga aligasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Para na rin po kina Kong Ridon and Kong Chua, meron din po siyang sinabi sa ating mga opisyal ng pamahalaan, tutukan natin yung kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal nang nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos daw po itong bansa. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Ayoko na sana dagdagan yung binanggit ni Congressman Joel, no? Pero kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala din ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo. Iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So, may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan. May aktual na pagtugon doon sa mga batayang usapin at tingin ko nakatutok po yung pamahalaan sa mga bagay po na ito. Last na lang po na follow-up. Kong Green, you mentioned earlier na may more fireworks po next week. Ano po yung mga abangan nating pasabog po sa susunod na linggo? And I think grave threats nga po tayo, no? Naglatag na sabi niyo po ng malakas na ebidensya. Pero both of you, Kong Chua and Kong Terry Ridon, confidential funds and unexplained wealth, papunta pa lang ba tayo sa exciting parts? Yung mga ilalatag, hintayin na lang natin yung next week, no? Kasi hindi natin pwedeng mapag-usapan yun ngayon. All right. Sorry, just to answer. Akala ko sasagot si Kong Joel. Ang totoo, nasa exciting part na tayo eh. Hindi ba? Hindi ba exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito.